Arestado habang nag-a-apply ng visa extension sa Pilipinas ang isang Amerikano dahil sa kaso niyang sexual assault sa Amerika. Mga South African national naman ang dirakip sa NAIA matapos silang mahulihan ng milyon-milyon pisong halaga ng shabu. Saksi si Marisol Abduraman. Ikinubli sa mga handbag at pakete ng chips at biscuits pero bistado pa rin ang kontrabandong dala ng dalawang South African. Naharang sila sa NAIA Terminal 3 kaninang madaling araw. Mayroon pong nag-resemble na suspicious na bagay at doon po nagbunsod na yung ating Drug Interdiction Task Group ay kanilang isinagawa. Yung una is manual inspection. Pinaamoy rin muna sa K9 unit ng PDEA ang mga kontrabando kung saan nagpositibo ito sa kaisinagawa ang field testing. Umabot sa mahigit 14 na kilo ng shabu ang nakuha sa dalawang dayuhan. May market value ito na halos 98 million pesos. Galing po siya sa red list country ay talaga pong sinubaybayan at pinaigtingan po yung X-ray operation. Kaya po natin na kita at na-discover. Patuloy daw ang isinasagawang profiling sa mga suspect. Pero sa tingin ng mga otoridad, posibleng ginamit lang ang dalawa ng malaking grupo na sangkot sa iligal na droga. Minsan sa kahirapan ng buhay, itong mga gumagawa nito, alam nila yung consequence pero dahil sa hirap ng buhay. Nasa kustudiya na ng PDEA ang dalawang suspect na wala pang pahayag sa ngayon. American national naman ang inaresto ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Kinorner ang dayuhan habang mag-a-apply sana ng visa extension sa mismong tanggapan ng BI. We're agents from Bureau of Immigration Fugitive Search Unit, okay? We were sent by the Commissioner of Immigration and we are here regarding your case in the US. Ayon sa BI, nagpunta sa Pilipinas ang Amerikano para makaiwas sa kanyang kasong sexual assault sa US. Sinasabing nagtrabaho bilang isang masahista sa US at inabuso niya or pinagsamantalahan niya yung kanyang kliyente. Mismong US Embassy ang nagbigay ng impormasyon para mahuli ang kanilang kababayan na noong July 2024 pang may warrant. Kaugnay sa panggagahasa niya sa isang siniserbisyuhang kliyente. Inaalam ngayon ng BI kung may local case ang dayuhan para ipa-deport pabalik ng Amerika. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang panig habang nakakulong sa BI Detention Facility sa Camp Bagong Diwa. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi.